So yan, magandang hapon mga ka-PJ, no? Ngayong araw ay Huwebes, December 18, 2025, no? At kanina tanghali na tayo bumiyahe mga ka-PJ kasi siyempre kahapon puding natin. Nagpahaya-hayahay muna tayo. No? So nagsimula nga pala tayong bumiyahe kanina ay 7:40 ng umaga. Yan ang simula. So ngayon, ang oras natin ay alas 2:10 na. Hindi na naman tayo nakapagtanghalian pa. Busog pa naman yung pakiramdam natin. At yung earnings natin ngayon, sa oras na ito ay 2,478. At naka 13 bookings, no? Buti na lang medyo sunod-sunod yung ating bookings. Kaya mabilis din nakaangat ng earnings, no? At yung ating incentive, naka-6 lang tayo kanina. So ibig sabihin 10 yung pinahabol natin para mamayang hapon. Kasi 16 to eh. Sa halagang 1,050. Okay? So ito, mag-ano muna ako, pahinga muna ako saglit. Tayo ko mag-alas 3. Tapos kumain naman ako. Gutom na rin. Alas 3, sakto. Online tayo kasi 10 yung hinahabol natin eh. Grabe na itong ngayon, yung traffic. Sana yung merong pinapatubad si LTFRB na sinasabi nila na dapat yung mga TNBS ay hindi na dapat sila kukuha doon sa surcharge. Yung surge na tinatawag, di ba? Una nang nagpahayag yung InDrive na hindi sila magbabawas doon sa surge, no? Dapat sa driver lang talaga yun. Di ba? Sana lahat ng TC gano'n na lang. Sumunod na para kahit pa paano makagaan-gaan naman sa mga driver, no? Ang baba na nga ng pamasahe, sobrang traffic, di ba? Okay, so hoping tayo dyan. So kumusta yung mga biyahe nyo, mga ka-PJ? Kumusta? Nakarami na ba lahat? Magandang biyahe ngayon. Dire-diretso. Sana okay ang lahat. Ingat tayo, ingat ha. Update ko kayo ulit mamaya kung anong status ng earnings natin. Kung makaabot pa tayo sa ating quota o umabot pa no hindi. Okay pa rin yun. Di ba? Bawi tayo bukas. Agahan natin. Okay? So tara na. Kain muna tayo, kain. Let's go! So yan, gabi na naman mga ka-PJ, no? Oras natin 6:54 na. At meron tayong pick up dito sa may Brixton Place dito sa may Kapitolyo. Double drop to papunta ng BGC tsaka Rockwell, Makati. So malamang ito na yung panghuli natin. Bukas na ulit dahil tapos na rin yung ating incentive, no? Naka 50 na tayo, pang 60 na to. Dahil wala na, bullseye na rin yung incentive na 16 rides. 1,050. So mamaya-maya lang konti mga ka-PJ. Pagka-touchdown nito, update ko kayo kung magkano yung ating earnings ngayong araw. Okay? So tara, let's go. Pick upin muna natin to. Go go go. So yan mga ka-PJ, touchdown tayo dito sa Rockwell, Makati. Kaso may pumasok pa na isa. Papunta naman ng Bangkal, Makati. Okay, kunin naman na natin to, pandagdag. Maga pa naman, 7:27 lang. Sayang maaga pa. Kaya isa pa. So habang papunta tayo sa pick up, dahil medyo malayo ang pick up natin, nasa 2 kilometro mahigit. So kwento tayo, no? Kwento tayo ng konti. May news na bago galing sa ABS-CBN. Ayon sa LTFRB, dati kasi yung pag-pick up natin sa pasahero mula sa ating mga panggagalingan, di ba? Hindi siya kasali sa competition ng pamasahe, no? So ngayon, ang plano ng LTFRB ay kasali na siya, no? Maganda yun, good news yun, maganda, no? Kasi ang mangyayari dyan, siyempre papalag naman yung pasahero kung sobrang layo ng driver sa kanya, no, na magpipick up.
So lalaki ang pamasahe niya dahil doon sa layo ng mapipilitan ngayon yung tin base na kumuha ng pasahero na ibabato sa'yo na mas malapit, di ba? Ganun ang mangyayari dyan, di ba? Para ma-satisfy yung pasahero. Papalag talaga yun. Na yung kagandahan. Kasi ang hirap din kasi minsan yung ang layo-layo ng pick up, napaka-traffic pa, di ba? Aabutin pa ng 20 minutes, di ba? May pa nga minsan 30 minutes eh. Kaya maganda yun, ha? Okay yun. Go ako dun, go. Patas yun para sa pasahero at saka sa driver. Kasi siyempre hindi talaga magbabato ng malayo yan. Kasi makikita ng pasahero kung saan ang galing yung driver eh. Ilang kilometro, ilang minutes bago makarating, laki ng pamasahe niya, magkakancel yung pasahero. Kaya siguro dapat talaga maging balance, no? At pag nagkataon na masyado na silang mamahalan o ano man, di ba? Magkaroon sila ng option, di ba? Dami pa naman kalaban. May Green GSM, di ba? Yun, mas mura pa masahe, ganun din, sunduan din. Lalakas ang Green GSM na yan. Kaya hindi nga rin tayo pwedeng maging abusado. Tayo yung mga tin-based driver, hindi tayo pwedeng maging abusado na dapat lagi tayong nasusunod. Hindi. Kasi ito, labanan na ito ng mga transport, no? Lalo na yung Green GSM na yan, napakalaking kumpanya, ang daming unit yan. Kayang serbisyo yan sa Kamunilaan. Ilang units yan, yung Green GSM, napakayaman ng kumpanya na yan. Okay, kailangan lang maging lang tayo. Basta kumikita tayo, happy na tayo, huwag tayo masyadong mareklamo. Kunti lang, may reklamo, kunti lang, di ba? Hindi yung gusto natin lahat, pabor natin. Di ba? Halimbawa na lang, sabihin natin, kailangan kami masusunod kung sinong paserong gusto namin kunin. Ako naman hindi ako sangayon doon, no? Hindi ganoon. Hindi yun patas para sa akin. Ako kasi gusto ko doon ako sa patas, parehas, no? Kasi pag ganoon ang katwiran mo, uulit-ulitin ko, kawawa nga yung mga pasahero na mahirap yung pupuntahan, matraffic masyado. Hindi ko kunin ng mga driver kasi sasabihin nila kung yun na ipapatubad na ang driver ang mamimili talaga, di ba, ng pasahero. Hindi ako sangayon doon. Kailangan patas, di ba? Pwede kang mag-cancel pero may limit, di ba? Kung ayaw mo sa lugar na pupuntahan na yan, meron kang opsyon. Pero may limit nga. Hindi po pwedeng abusuhin nga yung lahat na lang. Kunwari na lang sa 10 bookings na binato sa'yo ng TNC. Lahat yun ayaw mo, 10 magkasunod-sunod. Di ba? Ay, napakapilimon mo na nun pag gano'n ang ginawa mo. Kaya hindi ako agree dyan. Hindi na yan balance. Eh siyempre hindi pwede yung sa atin lahat na gusto natin kabig lang, di ba? Gusto natin sa atin lahat ng pabor. Bigyan din natin pabor ang pasahero para kasi sa kanila tayo kumikita kahit paano, di ba? Nakikinabang sa atin ang pasahero, nakikinabang din tayo sa kanila. Kaya kailangan patas, no? Pag ganyan ng mga driver lahat, may inis yung pasahero, maghahanap yan ng alternative na transport, di ba? Ganun lang yun. Kaya nga tinatangkilik tayo paulit-ulit ko sinasabi yan kasi mas convenient. Pero pag ganun lahat ng mga drivers na pilimon talaga, maghahari ang pagiging pilimon, mahihirapan tayo. Darating at darating na mawawalan tayo ng pasahero. Ay marami ng option di ba? Maraming TNC na may mga Green GSM taxi na di ba? May mga taxi company na mga electric na mga ganda. Kaya hindi ako sa ngayon yan. Tapi yung patas lang. Yung pwede kang mag-cancel kung ayaw mo, pero may limit. Yun lang yung sa akin. Okay? Doon lang tayo sa tama. Hindi yung sasabihin ng iba, wala na kaming kalayaan na mamili. Wala kalayaan na mamili. Pero pag tinignan mo yung mga apps, Diyos ko, 50 yung cancel 10 lang yung kinuha ng pasahero. Di ba? Yan ba makatarungan yun? Pilimon ka na talaga noon. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay sa pagbibiyahe at pamamasada. Serbisyo tayo. Kumikita ka habang nagsiservisyo ka sa iyong kapwa. Di ba? Ganon dapat. Okay. So nandito sa pick up tayo dito sa SM Makati. Tapos bangkal na diretso na tayo. Bawin nito. Alright. So update ko kayo ulit mamaya mga ka-PJ. Let's go. So ito na nga mga ka-PJ, no? Dito na tayo magtatapos. Magtatapos na naman tayo sa isang araw na naman na napakagandang araw, no?
At yung ating earnings ngayong araw ng Huwebes ay 5,375 at nga 26 na bookings. Alright? At hindi lang yan mga ka-PJ, dahil meron din tayong nakuha na incentive. Ayun oh. 16 lang naman yung kailangan. 16 lang, ayun oh. Naka 18 pa nga tayo sa halagang 1,050. Okay? Hindi na masama. 1,050 at saka 5,300 at 6,400 na yan. 6,400 na yan kasama yung incentive. Not bad. So ito ay tanghali pa tayo lumabas niyan kanina. Kung nagkataon na maaga tayo nakalabas, hindi lang yan ang earnings natin ngayong araw. Okay? So bawi tayo mamaya, agahan natin para makarami tayo bukas, no? So yun lang mga ka-PJ. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios mga ka-PJ. Ingat, ingat. At God bless sa ating lahat. Ang daming pasahero, maraming bookings, no? Paldo ang lahat. Kaya ingat, ingat, ingat mga ka-PJ. Samantalahin.